Dalawang pink na guhit. Hindi lang sa isang test, kundi sa dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang hawak ang dalawang puting piraso ng plastik sa loob ng maliit at lumang banyo para sa mga katulong ng Hacienda de Villa. Ang puso niya ay tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat kabog ay umuulit sa isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, paano? Hindi ito dapat maging ganito. Dapat sana ay luha ng saya ang pumapatak mula sa kanyang mga mata, hindi ng isang malamig na takot na gumagapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang bato. Dapat sana ay yakap ng isang minamahal ang kanyang hinahanap, hindi ang malamig na pader na kanyang sinasandalan ngayon para lang hindi matumba. Dalawang buhay. Dalawang tibok ng puso ang sabay na umuusbong sa loob niya, mga bunga ng pag-ibig na lihim at ipinagbabawal. Ang pag-ibig nila ni Sir Matthew. Si Sir Matthew, ang amo niya, ang nag-iisang tagapagmana ng malawak na lupain at ng pangalang de Villa. Ngunit para kay Danica, siya si Matt. Si Matt na nawala ng alaala, na sa loob ng 6 na buwan ay naging isang simpleng lalaki na mas gustong magtanim ng halaman kaysa magbasa ng mga ulat tungkol sa stock market. Si Matt na ang mga mata ay puno ng sinseridad at hindi ng bigat ng responsibilidad. Si Matt na minahal niya ng buong buo. At si Matt na hindi na babalik pa. Dahil anumang oras mula ngayon, babalik na ang tunay na Matthew de Villa. Ang Matthew na may nobya, si Ma'am Isabel. Ang Matthew na nakatakdang ikasal. Ang Matthew na kapag naibalik na ang alaala, ay tiyak na hindi siya maaalala. O kung maaalala man siya, isa lang siyang hamak na kasambahay. Isang kasambahay na nagdadalang tao sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis niyang itinago ang 2 pregnancy test sa ilalim ng mga bagong laba na damit sa kanyang maliit na aparador. Walang dapat makaalam. Hindi pa ngayon. Kailangan niyang mag-isip. Danny. Pinapatawag ka ni Sir Matt. Nasa hardin daw. Ang sigaw ni Ate Lorna, ang kanilang mayordoma, mula sa labas ay tila isang kidlat na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata, at pilit nang umiti. Opo, Ate Lorna. Papunta na po, sagot niya, pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Naglakad siya palabas ng kwarto, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Dinaanan niya ang malawak na pasilyo ng mansyon, ang mga mamahaling painting sa pader, at mga antigong florera ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Pagdating niya sa pinto patungo sa hardin, natanaw niya ito. Nakatayo si Matthew sa gitna ng mga sampagita, ang paborito nitong bulaklak. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong pants. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa buhok nito, ginagawa itong kulay tsokolete. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ang ngiting iyon. Iyon ang ngiting nagpatunaw sa lahat ng kanyang pangamba sa loob ng nagdaang mga buwan. Isang ngiting tapat, walang bahid ng pag-aalinlangan. Danny, malambing na tawag nito. Kanina pa kita hinahanap. Akala ko nawawala ka na. Lumapit si Danica, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Pasensya na po, Sir Matt. May inayos lang po ako sa kwarto. Kumunot ang noo nito, isang bagay na palagi nitong ginagawa kapag hindi nagugustuhan ang naririnig. Matt na lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay agad na gumapang sa buong katawan niya, nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. May problema ba? Bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Umiling siya. Wala po ito, sir. Matt. Napuwing lang siguro. Isang mahinang dahilan pero sana ay sapat na. Hindi ito sumagot. Sa halip, dinala siya nito palapit sa isang maliit na upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Pinaupo siya nito at lumuhod ito sa kanyang harapan, ang mga mata nito ay eksaktong kapantay ng sa kanya. Amoy sampagita ka na naman, sabi nito habang inaayos ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Alam mo ba, sa lahat ng bagay na nakalimutan ko, ang amoy ng sampagita ang isa sa mga unang bumalik sa akin. At sa tuwing naamoy ko yan, ikaw ang naaalala ko. Naramdaman ni Danica ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang kilig. Isang matamis na laso na alam niyang hindi dapat niyang namnamin, pero hindi niya mapigilan. Baka po dahil paborito kong bulaklak ang sampagita, mahinang sagot niya.
Ngumiti si Matthew. Siguro nga. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. Maya-maya, kumuha ito ng isang mahabang tangkay ng damo mula sa paanan nila. Sa harap niya, maingat nitong pinilipit at tinirintas ang damo. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata ay naging malikhaing kamay na bumubuo ng isang maliit at pabilog na bagay. Isang sing-sing. Isang sing-sing na gawa sa damo. Hindi ito gawa sa ginto o diamante, bulong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagsuyo. Pero ito ang pinakatotoong bagay na maibibigay ko sa iyo ngayon. Dahan-dahan nitong kinuha ang kanyang kaliwang kamay at isinuot ang singsing na damo sa kanyang palasingsingan. Sakto. Danica Reyes, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng pangako. Hindi ko naaalala kung sino ako noon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin bukas. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Ikaw. Ikaw ang gusto kong makasama. Naramdaman ni Danica ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Isang pag-asa. Paggising natin bukas, patuloy ni Matthew, bubuo tayo ng pamilya. Isang maliit na bahay, isang hardin na puno ng sampag-ita, at maraming masasayang anak. Pangako. Hindi na napigilan ni Danica. Napahikbi siya habang tumatango. Pangako, sagot niya sa gitna ng kanyang mga luha. Ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang napakatamis na pag-asa na sana ay maging totoo ang lahat. Niyakap siya ni Matthew ng mahigpit. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, naramdaman ni Danica na kaya niyang harapin ang lahat. Ngunit kasing bilis ng pagdating ng pag-asa ay ang pagdating din ng bangungot. Biglang kumalas sa yakap si Matthew. Hawak nito ang magkabilang sentido, ang mukha ay napuno ng matinding sakit. Daing nito, ang boses ay puno ng paghihirap. Matt! Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Danica, hinawakan niya ito sa mga braso. Ang ulo ko. Dani, ang sakit di. Napapikit ito ng mariin. May mga nakikita ako ni. Nagpapanik si Danica. Anong nakikita mo? Matt! Isang sasakyan mabilis isang babae sumisigaw di. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Matthew. Pawis na malamig ang bumalot sa noo nito. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay nagsilitawan. Ang pangalan niya di. At bago pa man makasigaw ng tulong si Danica, bumagsak si Matthew sa kanyang mga bisig, nawalan ng malay. Ngunit bago ito tuluyang pumikit, may isang salitang lumabas sa bibig nito. Isang pangalan na hindi pa niya kailanman narinig mula rito sa loob ng 6 na buwan. Isang pangalan na tila isang patalim na sumaksak sa kanyang puso at winasak ang lahat ng kanyang mga pangarap. Isabel D. Ang unang nagising sa kamalayan ni Matthew ay ang isang matinis na tunog. Paulit-ulit. Ritmiko. Isang tunog na pamilyar ngunit hindi niya mailagay sa eksaktong lugar. Kasunod nito ay ang amoy. Hindi amoy ng sampagita o ng bagong dilag na lupa mula sa hardin. Ito ay amoy ng antiseptic, ng gamot, isang amoy na malinis ngunit malamig. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na puting ilaw mula sa kisam ang sumalubong sa kanya. Napapikit siya muli, hinayaan ang kanyang mga mata na masanay sa liwanag. Nang subukan niyang muli, ang nakita niya ay isang kisaming puti at pamilyar. Ito ang pribadong silid sa ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Paano siya napunta rito? Sinubukan niyang alalahanin. Ang huli niyang natatandaan galit. Isang matinding galit. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, umuugong ang makina. Katabi niya si Isabel. Nagtatalo sila. Matinding pagtatalo. Tungkol saan? Tungkol sa pag-urong sa kasal. Iyon nga. Gusto niyang bawiin ang lahat. Hindi niya na kayang ituloy. Pagkatapos ay sigawan, pagkatapos ay isang malakas na pag-alog, isang nakakabinging tunog ng bumibigay na bakal at kadiliman. Napahawak siya sa kanyang ulo. May benda. Pero ang sakit ay hindi na ganoon katindi. Ang mas matindi ay ang pagkalito sa kanyang isipan. Matthew! Anak, gising ka na. Isang boses.
Isang boses na kilalang-kilala niya. Lumingon siya sa kaliwa at nakita ang kanyang ina, si Doña Elvira de Villa, na mabilis na lumapit sa kanyang kama. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit naroon pa rin ang otoridad na laging taglay nito. Mahinang sabi niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Salamat sa Diyos, bulalas ng kanyang ina, hinawakan nito ang kanyang kamay. 6 na buwan, Matthew. 6 na buwan kang parang wala sa sarili. Hindi mo kami nakikilala. 6 na buwan? Ang huling alaala niya ay ang pagtatalo nila ni Isabel. Paanong naging 6 na buwan iyon? Tila isang masamang panaginip lang ang lahat. Parang kahapon lang nangyari. Anong nangyari, ma? Nagkaroon ka ng aksidente, anak. Isang malubhang aksidente sa sasakyan. Nagkaroon ka ng amnesia. Hindi mo kami maalala. Dinala ka namin dito sa hacienda para mas maalagaan ka, para mas mapayapa ang paligid mo habang nagpapagaling. Hacienda. Ang salitang iyon ay nagdulot ng isang kislap sa kanyang isipan. Isang hardin. Amoy ng sampagita. Isang mukha ng babae malabo. Ngunit mabilis din itong naglaho. Si Isabel, tanong niya, ang responsibilidad ay muling bumabalik sa kanyang mga balikat. Nandito siya, Matt. Hindi kanya iniwan kahit isang araw. Sa hudyat na iyon ng kanyang ina, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Isabel Gonzales, ang kanyang nobya. Ang mukha nito ay namumugto, ang mamahaling damit ay tila hindi na naayos. Mukha itong isang anghel na nagdurusa. Agad itong lumapit sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Matt! Oh, Matt, salamat at bumalik ka na sa amin, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Niyakap siya nito ng mahigpit. Akala ko mawawala ka na sa akin habang buhay. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot kay Matthew. Ito ang babaeng sasaktan niya sana, ang babaeng iiwanan niya sana. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ito, nag-aalaga sa kanya. Pasensya ka na, sabi niya, hindi sigurado kung para saan. Para ba sa aksidente o para sa balak niyang pag-iwan dito? Umiling si Isabelle, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa mga pisngi nito. Huwag kang humingi ng tawad. Ang mahalaga ay ligtas ka. Nag-aalala ako ng sobra. Papunta ka sa akin noon para makipag-ayos, di ba? Para sabihing itutuloy natin ang lahat. Tapos nangyari ang aksidente. Pinipigan nito ang bawat salita, tila isang biktima ng trahedya. Walang bakas sa mukha nito ang katotohanan, na sila ay nag-aaway, na siya ang dahilan ng aksidente. Ang pagkawala ng kanyang alaala sa nagdaang 6 na buwan ay naging perpektong tabing para sa kasinungalingan nito. Tumango na lang si Matthew. Ang pagkalito at ang bigat ng obligasyon ay naghahalo sa kanyang isipan. Siguro nga, mali siya. Siguro ang pagpapakasal kay Isabel ang tamang gawin. Ito ang gusto ng kanyang ina. Ito ang makakabuti sa company. Magpahinga ka muna, anak, sabi ni Doña Elvira. Kapag lubusan ka ng magaling, itutuloy na natin ang kasal ninyo ni Isabelle. Ang lahat ay nakaayos na. Isang malaking selebrasyon ang gagawin natin para sa pagbabalik mo. Kasal. Ang salitang iyon ay tila isang kadena na muling ikinakabit sa kanyang mga paa. Napapikit siya. Wala na siyang lakas para tumutol. Siguro ito na talaga ang kanyang tadhana. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, isang kilusan sa may pintuan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babae. Isang dalagang nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Nakatayo ito roon, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng hindi niya masabi. Paghati. Pagkabigla. Pagmamakaawa. Sa isang kamay nito ay may hawak itong isang basket ng prutas. Pamilyar ang mukha nito. Ito ang babae sa kanyang malabong alaala. Ang babaeng nasa hardin. Ngunit sino siya? Sino siya? Tanong niya sa ina, ang boses ay walang emosyon. Lumingon si Doña Elvira at Isabel sa direksyon ng pintuan. Ang mukha ng kanyang ina ay agad na umasim. Isa lang sa mga katulong. Huwag mo siyang intindihin. Ngunit hindi may alis ni Matthew ang kanyang tingin sa babae. Tila may isang bagay sa loob niya na kumikibo, isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Bakit parang ang bigat-bigat ng kanyang dibdib habang nakikita niya ang unti-unting pagguho ng ekspresyon sa mukha nito?
At nang magtanong siya, ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig ng mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Ang tanong ay hindi para sa kanyang ina, kundi para mismo sa babae. Sino ka? Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Nakita niya kung paano ito bahagyang napaatras. Ang basket ng prutas na hawak nito ay biglang nawala ng balanse. Sa isang nakabibinging kalabog, bumagsak ang basket sa sahig. Ang mga mansanas, dalandan, at ubas ay gumulong sa iba't ibang direksyon, tila mga piraso ng isang nasirang pangako. Ang babae ay nanatiling nakatayo roon, nakatulala, ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanya. Walang pagkilala. Walang emosyon. Tanging ang malamig at nagtatanong na titig ng isang estranghero. Ng isang amo sa kanyang utusan. At sa ilalim ng tingin na iyon, nakita ni Matthew kung paano tuluyang namatay ang liwanag sa mga mata ng babae. Sino ka? Ang dalawang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na hindi niya nakita. Umalingaw ito sa kanyang tainga, paulit-ulit, bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Hinawakan ni Danica ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pagwasak ng kanyang puso sa maliliit na piraso. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang pamilya kaninang umaga ay nakatingin ngayon sa kanya na para bang isa siyang alikabok na napadpad sa mamahaling sahig ng ospital. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ni Doña Elvira at ang matagumpay na ngisi ni Isabel. Ang basket ng prutas na gumulong sa sahig ay tila isang metapora para sa kanyang buhay, magulo, basag, at walang direksyon. Pulutin mo yan, malamig na utos ni Doña Elvira. At bumalik ka na sa kusina. Hindi ka kailangan dito. Parang isang robot na walang pakiramdam, yumuko si Danica. Isa-isa niyang pinulot ang mga prutas, ang mga daliri ay nanginginig. Hindi niya magawang tumingin muli kay Matthew. Ang makita ang blankong ekspresyon sa mukha nito ay parang pagtingin sa sarili niyang kamatayan. Nang matapos, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palayo sa silid na iyon, palayo sa sakit. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng De Villa ay naging isang personal na impyerno para kay Danica. Si Matthew ay nakabalik na mula sa ospital, ngunit hindi na siya ang Matt na kilala niya. Bumalik na ang aroganteng si Sir Matthew. Ang sihi na ang bawat salita ay utos at ang bawat tingin ay may bigat. Hindi na siya nito pinapansin. Para siyang hangin, isang anino na dumadaan sa mga pasilyo. Bawat pagtatang kanyang mapalapit, bawat sulyap na puno ng pag-asa, ay sinasalubong lamang ng yelo. Isang hapon, naglakas loob siyang magluto ng paborito nitong sinigang, ang parehong sinigang na palagi nitong hinihiling noong mga panahong sila pa lang ang nagkakaintindihan. Dala-dala ang tray na may mainit na sabaw, maingat siyang kumatok sa pinto ng library kung saan ito nagtatrabaho. Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Matthew ang sumalubong sa kanya. Si Isabel. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, ang mga braso ay nakapulupot sa liig ni Matthew na nakaupo sa kanyang silya. What do you want? Tanong ni Isabel, ang boses ay puno ng pagkainis. Nagdala po ako ng merienda para kay Sir Matthew. Nanginginig na sabi ni Danica, hawak ang tray. Tumingin si Isabel sa sinigang na may pagkasuklam. Hindi kumakain ng ganyang pagkain si Matthew. Baka nakakalimutan mo kung sino siya. Isa siyang De Villa, hindi isang ordinaryong tao na kakain ng maasim na sabaw. Kinuha nito ang tray mula sa kanyang kamay at walang pakundangang ibinuhos ang laman nito sa isang basurahan sa gilid. Ang mainit na sabaw ay tumalsik at isang patak nito ang tumama sa kanyang kamay, nag-iwan ng hapdi. Ngunit mas mahapdi ang sakit sa kanyang puso. Ngayon, umalis ka na, sabi ni Isabelle, bago isara ang pinto sa mismong mukha niya. At huwag ka nang babalik. Alamin mo kung saan ka lulugar. Nakatayo lang doon si Danica, nakatingin sa saradong pinto, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa likod ng pintong iyon, wala man lang siyang narinig na pagtutol mula kay Matthew. Wala. Ang gabing iyon ang nagtuldok sa lahat. Hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng kanyang maliit na silid ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangako. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa hardin, sa lugar kung saan isinuot ni Matt ang singsing na damo sa kanyang daliri. Ang singsing ay nasa bulsa pa rin niya, tuyo at marupok, isang simbolo ng isang pag-ibig na natuyo na rin. Habang papalapit siya sa veranda, narinig niya ang mga boses. Boses ni Matthew at ni Doña Elvira. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman, ang puso niya ay kumakabog.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Tanong ni Doña Elvira. Isang sandali ng katahimikan bago sumagot si Matthew. Yes, maitutuloy na namin ang kasal. Isabel was there for me. It's the right thing to do, it's my responsibility. It's the right thing to do. Ang mga salitang iyon ay parang isang pinal na hatol. Walang pag-ibig. Walang damdamin. Tanging responsibilidad. Bumalik si Danica sa kanyang silid, ang mga paa ay tila walang lakas. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mga kamay ay otomatikong humaplos sa kanyang tiyan. Sa loob nito ay may dalawang buhay na naghihintay. Mga anak ni Matthew. Mga anak na hindi nito kailanman makikilala. Kung mananatili siya, ano ang mangyayari? Ang mga anak niya ay lalaking mga bastardo sa paningin ng lipunan. Siya ay mananatiling isang kasambahay na mailihim na kaugnayan sa kanyang amo. Sisirain niya ang buhay ni Matthew, ang pangalan ng mga De Villa, at ang kinabukasan ng sarili niyang mga anak. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagiging magkasama. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ay ang pagpaparaya. Ang pagpapaubaya sa taong mahal mo para sa kanyang ikabubuti, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkasira. Tumayo siya, ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi na makakatulong. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanya. Para sa mga anak niya. Binuksan niya ang kanyang maliit na bowl at kinuha ang lahat ng kanyang ipon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang lumang ballpen. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mahal kong Matt. Sinimulan niya. Hindi Sir Matthew. Sa huling pagkakataon, tatawagin niya itong Matt. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, binuksan ang gallery, at tinignan ang kaisa-isang litrato nilang dalawa. Kinunan ito ni Ate Lorna isang hapon habang nagtatawanan sila sa hardin. Ang ngiti ni Matt doon ay totoo, ang saya ay umaapaw. Ito ang alaala na gusto niyang baunin. At ito ang iiwanan niyang patunay na minsan, sa isang saglit na panahon, minahal siya ng isang Matthew De Villa na walang ibang pag-aari, kundi ang puso nito. Ipiprint niya ito bukas. Isasama niya sa sulat. Matapos isulat ang kanyang pamamaalam, maingat niyang tiniklop ang papel. Ilalagay niya ito kasama ng litrato sa isang lugar na siguradong makikita ni Matthew pagkatapos niyang manganak. Pagkatapos aalis na siya. Aalis siya para bigyan ng magandang kinabukasan si Matthew, at para hanapin ang isang kinabukasan para sa mga anak nila, malayo sa anino ng pangalang De Villa. Ito na ang huli. Paalam, mahal ko. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahabang panaginip na malabo at puno ng pighati. Sa tulong ni Ate Lorna, napalihim na nag-abot sa kanya ng lahat ng kanyang naipon, nagawa ni Danicang makaalis sa Hacienda de Villa nang walang nakakaalam. Ang tanging sinabihan niya ay nagkaroon siya ng biglaang problema sa probinsya at kailangan niyang umuwi. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malaking katotohanan na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa tahanan ng pinsan ni Ate Lorna, si Aling Nena, isang komadrona. Doon, sa isang maliit na bahay na malayo sa karangyaan ng mansyon, niya hinintay ang pagsilang ng kanyang mga anak. At dumating ang araw na iyon. Ang sakit ay hindi mailarawan sa salita. Bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang paalala ng kanyang sitwasyon, isang paghihirap na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Walang kamay ni Matthew na hahawakan, walang boses nito na magbibigay sa kanya ng lakas. Tanging ang mga sigaw lang ni Aling Nena na nagsasabing, "Sige pa, Danny. Iri pa. Malapit na." Sa huling puspusang pag-iri, kasabay ng isang sigaw na tila bumiyak sa kanyang lalamunan, narinig niya ito. Isang maliit ngunit malakas na iyak. At pagkatapos ng ilang sandali, isa pa. Kambal. Isang lalaki at isang babae. Nang ilapag ni Aling Nena ang dalawang sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit ay biglang naglaho. Napalitan nito ng isang pag-ibig na napakatindi, isang pag-ibig na kaya siyang buuin at wasakin ng sabay. Ang kanyang mga luha na kanina ay dahil sa sakit ay naging luha ng purong pagmamahal. Ang panganay ay ang lalaki na may mga matang seryoso kahit kapapanganak pa lang, katulad ng kay Matthew. Pinangalanan niya itong Leo. Para sa tapang. Ang tapang na hindi niya taglay.
Ang bunso ay ang babae na may isang ngiti sa kanyang pagtulog, tila isang munting anghel. Pinangalanan niya itong Luna para sa liwanag sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ni Danica ay umikot lamang sa dalawa. Ang pagpapadede, pagpapatulog, pagpapalit ng lampin. Bawat sandali ay isang kayamanan na itinatago niya sa kanyang puso. Ngunit sa bawat pagiti ni Luna at bawat paghikab ni Leo, naroon din ang kirot. Ang kirot ng katotohanan na hindi sila maaaring manatili sa kanya. Ang plano na binuo niya buwan na ang nakalipas ay kailangan ng isa katuparan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, isinagawa niya ang huling bahagi ng kanyang sakripisyo. Inihanda niya ang isang malaking basket na nilagyan niya ng makapal at malambot na kumot. Maingat niyang inilipat ang kambal sa loob nito, magkatabi, tila mga anghel na natutulog. Sa gilid ng basket, inilagay niya ang isang sobre. Sa loob nito ay ang sulat na isinulat niya noon, at ang kaisa-isang litrato nila ni Matthew na kanyang ipinaprint. Dinala niya ang basket sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na sakit sa kanyang dibdib. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Leo. Anak, bulong niya, ang boses ay basag. Maging matapang ka para sa papa mo. Protektahan mo ang kapatid mo. Pagkatapos, hinalikan niya ang noo ni Luna. Ikaw naman, aking munting buwan, humikbi siya. Bigyan mo ng liwanag ang buhay niya. Tumingala siya sa langit. Napakaraming bituin, maniningning at malalayo. Ang mga bituin ay para sa papa ninyo, sabi niya sa kanyang mga anak. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mataas, maningning, hindi kayang abutin. Pero kayo-kayo ang mga tala ko. Maliliit pero akin lang. At kahit hindi ko kayo mahawakan, habang buhay kayong magniningning dito sa puso ko. Hinalikan niya sila sa huling pagkakataon, bawat halik ay isang pamamaalam. Itinaas niya ang basket at nagsimulang maglakad. Sa tulong ng isang tricycle driver na binayaran niya ng malaki, nakarating siya sa likurang bahagi ng Hacienda de Villa. Gabi na at tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa mataas na bakal na tarangkahan, ang parehong tarangkahan na minsan niyang pinangarap na pasukin bilang asawa, hindi bilang katulong. Ngayon, iiwanan niya rito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Maingat niyang ibinaba ang basket sa harap ng gate, sa lugar na siguradong makikita ng gwardiya sa umaga. Tinitigan niya sa huling pagkakataon ang dalawang natutulog na mukha. Paalam, mga anak ko, bulong niya. Tumalikod siya, ngunit bago umalis, lumingon siyang muli. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas, itinaas ang kanyang kamay at kumatok sa malamig na bakal. Isang katok. 2. 3. Malalakas na katok para masigurong may makakarinig. Pagkatapos noon, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon likod, papalayo sa kanyang puso, papalayo sa kanyang buhay. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya, sa di kalayuan, kung saan tanaw pa rin niya ang gate. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikitang ligtas na ang kanyang mga anak. Nagdaan ang ilang minuto na tila isang kawalang hanggan. Nanginginig siya sa takot at sa lamig. Paano kung walang makarinig? Paano kung mga ligaw na hayop ang unang makakita sa kanila? At pagkatapos may liwanag. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa paparating na sasakyan. Hindi ito ang motorsiklo ng gwardiya. Ito ay isang mamahaling itim na kotse, kumikinang kahit sa dilim. Huminto ito ng eksakto sa tapat ng gate. Napahawak si Danica sa kanyang bibig. Baka si Sir Matthew. Sana si Sir Matthew. Sana siya ang unang makakita sa kanyang mga anak. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang pares ng napakamahal na stiletto heels ang unang lumabas at tumapak sa lupa. Sunod ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng damit na hapit sa katawan. Kahit sa dilim, kilalang-kilala ni Danica ang postura, ang kilos, ang anyo. Hindi ito gwardiya. Hindi ito si At Lorna. At lalong hindi ito si Matthew. Ang babaeng bumaba sa kotse at naglalakad papalapit sa basket, kung nasaan ang kanyang mga anak, ay walang iba kundi si Isabel. Kainis. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Isabel Gonzalez, habang biglang humihinto ang kanyang mamahaling kotse.
Galing siya sa isang late-night party kasama ang kanyang mga kaibigan, isang selebrasyon para sa ipagbabalik ni Matthew. Panalo siya. Ang lahat ay bumabalik sa ayon sa kanyang plano. Ang kasal ay tuloy, ang pagsasanib ng kanilang mga kumpanya ay sigurado na, at ang hampas-lupang kasambahay na iyon ay matagal nang naglaho. Ano ba ng problema, driver? Iritadong tanong niya, inaayos ang kanyang sutlang damit. Ma'am, may nakaharang po sa gate. Mukhang isang basket po. Isang basket. Napairap si Isabel. Isang basket lang. Hindi mo kayang itabi na lang yan? Nagmamadali ako. Ngunit bago pa man makasagot ang driver, isang mahinang tunog ang umabot sa kanyang pandinig. Isang iyak. Hindi iyak ng pusa o aso. Iyak ng isang sanggol. Napakunot ang kanyang noo. Ang inis ay napalitan ng pagtataka. Ano iyon? Bumaba siya sa kotse, ang kanyang mga stiletto ay bahagyang lumubog sa lupa. Isang bagay na kinasusuklaman niya. Ngunit ang pag-uusisa ay mas malakas. Lumapit siya sa bakal na gate at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste, nakita niya ito. Isang malaking basket na yari sa yanto. At sa loob, hindi lang isa, kundi dalawang sanggol na magkatabi, balot sa isang puting kumot. Sino ang walang pusong mag-iiwan ng mga sanggol dito? Isang saglit na awa ang dumaan sa isip niya, ngunit mabilis itong napalitan ng abala. Isa na namang problema. Ngunit ang kumuha talaga ng kanyang atensyon ay ang isang puting sobre na maingat na nakasuksok sa gilid ng basket. Nakasulat dito sa simpleng sulat kamay, para kay Matthew. Ang puso ni Isabelle ay biglang kumabog ng mabilis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niyang dinampot ang sobre at bumalik sa loob ng kotse, iniwan ang driver na tulala sa labas. Bantayan mo yan, utos niya bago isara ang pinto. Sa loob ng pribadong espasyo ng kanyang sasakyan, nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang sobre. Una niyang nakita ang sulat. Binasa niya ito, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat salita. Mahal kong Matt. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago. Ang mga salita ng pag-ibig, ng sakripisyo, ng mga pangako sa ilalim ng puno ng mangga, ng isang pamilyang kanilang bubuin, bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng iyon. Ang katulong na iyon. Nagkaroon sila ng relasyon. At pagkatapos, nalaglag mula sa sulat ang isang bagay. Isang litrato. Dinampot niya ito. At doon, ang kanyang mundo ay gumuho. Nasa litrato si Matthew, ngunit hindi ang Matthew na kilala niya. Hindi ang seryosong sihi na ang ngiti ay laging pilit. Ang Matthew sa litrato ay nakangiti ng malapad ang mga mata ay nagliliwanag sa saya na hindi niya kailanman nakita mula rito. At sa tabi nito, nakasandal sa balikat nito, ay ang babaeng katulong. Si Danica. Nakangiti rin ito, ang mga mata ay puno ng pagsamba habang nakatingin kay Matthew. Ang kanilang paligid ay simple lang, ang hardy ng hasyenda, ngunit ang kaligayahan sa litrato ay totoo. Hindi ito scripted. Hindi ito pinlano. Ito ay purong katotohanan. Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumiklab sa puso ni Isabelle. Isang galit na mas matindi pa sa selos. Ito ay galit na nag-uugat sa katotohanang natalo siya. Sa kabila ng kanyang yaman, ganda, at kapangyarihan, ang isang hamak na kasambahay ang nakapagbigay kay Matthew ng kaligayahang hindi niya kailanman maibibigay. Ang sulat, ang litrato, at ang dalawang sanggol sa labas. Mga buhay na ebidensya. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay isang nanginginig na pabulong. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang litrato, halos lukutin ito. Ang takot. Sumunod ang takot. Isang malamig at matinding takot. Paano kung makita ito ni Matthew? Paano kung, sa pamamagitan ng sulat at litratong ito, ay biglang bumalik ang kanyang mga alaala? Ang alaala ng 6 na buwang iyon? Ang alaala ng kanilang pag-aaway sa kotse? Ang alaala na siya, si Isabelle, ang dahilan ng aksidente? Ang sulat na ito ay hindi lang isang liham ng pag-ibig. Ito ay isang mitsa. Isang mitsa na kayang sumunog sa lahat ng kasinungalingan na maingat niyang itinayo. Hindi.
hindi niya ito hahayaan. Masyadong malaki ang kanyang isinakripisyo para dito. Masyadong malaki ang nakataya. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng emosyon, napalitan ng isang kalkuladong plano. Isang masama at walang awang plano. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Ang kanyang mukha ay kalmado na, isang maskara ng kontrol. Driver, dalhin mo ang basket sa loob. Dalian mo, utos niya, ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumunod ang driver, dinala ang basket papasok sa tahimik na mansyon. Isang katulong na inaantok ang sumalubong sa kanila. Ma'am Isabel, kumuha ka ng gatas. Pakanin mo ang mga sanggol na iyan, utos ni Isabel, tinuturo ang basket na parabang ito ay isang bagaheng walang halaga. Linisin mo sila. At huwag na huwag kang magtatanong kung kanino galing. Maliwanag? Oo po, ma'am, nanginginig na sagot ng katulong, agad na kinuha ang basket at dinala sa kusina. Nang masigurong wala nang nakatingin, mabilis na umakyat si Isabel sa kanyang silid. Ang kanyang kwarto ay malawak at marangya, puno ng mga mamahaling bagay na sumisigaw ng kanyang estado sa buhay. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Lumapit siya sa kanyang mesa, inilapag ang sulat at ang litrato. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Matthew sa litrato sa huling pagkakataon, ang kanyang labi ay napangwi sa isang mapait na ngisi. Kinuha niya ang isang mamahaling silver lighter mula sa kanyang drawer. Kinilik niya ito. Isang maliit na apoy ang sumayaw sa dilim. Walang pag-aalinlangan, idinikit niya ang apoy sa gilid ng litrato. Ang apoy ay mabilis na gumapang, tinutupok ang mga nakangiting mukha. Ang papel ay umitim at umikot, ang katotohanan ay nagiging abo sa kanyang harapan. Sunod niyang sinunog ang sulat, pinanood ang bawat salita ng pag-ibig at sakripisyo na maging abo, nawawala sa hangin na parabang hindi kailanman umiral. Nang ang natira na lang ay isang maliit na bunto ng itim na abo sa isang porselanang platito, huminga siya ng maluwag. Ang katotohanan ay patay na. Ngayon, oras na para likhain ang sarili niyang katotohanan. Umupo siya sa kanyang eleganteng silya. Kumuha siya ng isang mamahaling stationery paper at isang pluma. Pinag-aralan niya ang mga salitang natatandaan niya mula sa sulat, ang kurbada ng bawat letra. Magaling siyang manggaya. Isa ito sa mga talento niya. Isinawsaw niya ang pluma sa tinta, at sa ilalim ng ilaw ng kanyang mamahaling lamp, nagsimula siyang sumulat. Ang kanyang kamay ay steady, ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Sir Matthew. Sinimulan niya, tinitiyak na ang sulat kamay ay magmumukhang gawa ng isang simpleng babae na mailimitadong pinag-aralan. Sana po ay mapatawad ninyo ako sa aking ginawa. Ang mga batang ito ay sa inyo, ngunit napagtanto ko na hindi sapat ang pag-ibig para mabuhay. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, muling itinayo ni Matthew de Villa ang kanyang sarili. Ang lalaking nalilito at nawala ng alaala ay matagal nang naglaho, inilibing sa ilalim ng mga toneladang papeles, mga board meeting, at mga milyong pisong kontrata. Siya na ngayon ang kinatatakutang isihi ng De Villa Corporation, isang pangalan na katumbas ng tagumpay at ng isang malamig at hindi matinag na determinasyon. Ang kanyang mga ngiti ay kalkulado, ang kanyang mga salita ay laging may bigat, at ang kanyang puso ay isang bagay na hindi na niya gaanong binibigyan ng pansin. Ang kanyang buhay ay perpekto sa paningin ng lahat. Isang matagumpay na negosyo, isang maganda at eleganteng asawa sa katauhan ni Isabel, at 2 anak na nagbibigay liwanag sa kanilang malawak at tahimik na penthouse sa syudad. Ngunit may mga pagkakataon, tulad ngayon, na ang perpektong larawan ay nagkakaroon ng lamat. Nasa gitna siya ng pag-aaral ng isang proposal para sa isang bagong luxury resort sa Batangas nang marinig niya ito, isang tunog na kayang tumagos sa pinakamatibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Halakhak. Ang dalisay at walang muwang na halakhak ng kanyang mga anak mula sa hardin sa kanilang rooftop. Binitiwan niya ang kanyang pluma at lumapit sa salaming bintana na tanaw ang hardin. Nandoon sila. Silio, na sa edad na 5 ay seryoso na at metikuloso, abala sa pagbuo ng isang tower gamit ang mga building blocks. Ang kanyang maliit na noo ay nakakunot sa konsentrasyon, isang imahe na tila salamin ng kanyang sarili. At si Luna, ang kanyang munting buwan, na tumatakbo paikot-ikot habang hinahabol ang mga paru-paro, ang kanyang mga halakhak ay tila musika sa hangin. Sila ang kanyang mga anak.
Hindi mula sa kanyang dugo, ngunit mula sa kanyang desisyon. Sila ang dalawang sanggol na iniwan sa tarangkahan ng hasyenda 5 taon na ang nakalipas. Sila ang responsibilidad na iniwan ng isang duwag na babae, isang responsibilidad na buong puso niyang inako. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang halo ng nag-uumapaw na pagmamahal at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Mahal na mahal niya ang mga bata. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Ngunit sa tuwing tinititigan niya sila, may isang pakiramdam ng kawalan, isang pakiramdam na may kulang, na may isang piraso ng puzzle na nawawala. Ang kanilang ina. Isang anino na walang mukha. Isang babaeng nagngangalang Danica. Ayon kay Isabelle at sa kanyang ina, isa itong kasambahay na marahil ay natukso sa yaman ng mga De Villa, at nang hindi nakuha ang gusto, ay iniwan na lang ang kanyang mga anak na parang mga basurang walang halaga. Bumalik siya sa kanyang mesa, pilit na iwinawaksi ang mga iniisip. Kailangan niyang hanapin ang mga lumang titulo ng lupa para sa proyekto sa Batangas. Naalala niyang si Isabelle ang nagtatago ng mga lumang dokumento ng pamilya. Pumunta siya sa study room ni Isabelle, isang silid na pinalamusan ng mga puti at gintong kasangkapan. Ito ang kaharian ni Isabelle, isang lugar na bihirang-bihira niyang pasukin. Alam niyang nasa isa sa mga antigong kabinet dito nakatago ang mga papeles. Habang binubuksan niya ang mga drawer, hinahanap ang folder na may mga titulo. Isang kahon na gawa sa kahoy ng nara ang kanyang napansin sa pinakailalim na bahagi. Hindi ito mukhang lalagyan ng mga opisyal na dokumento. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato, mga alahas, at iba pang maliliit na gamit ni Isabelle. At sa ilalim ng mga ito, isang sobre. Luma na ang papel, bahagyang naninilaw sa mga gilid. Ang sulat kamay ay simple at pambabae. Nakasulat dito, para kay Matthew. Biglang pumasok si Isabel sa silid, bit-bit ang isang tasa ng tsaa. Natigilan ito nang makita ang bukas na kahon sa kanyang kamay. Matt! Anong ginagawa mo? Itinaas ni Matthew ang sobre. Ano ito? Ang mukha ni Isabelle ay biglang napuno ng isang malungkot na ekspresyon. Lumapit ito at marahang kinuha ang sobre mula sa kanyang kamay. Nakalimutan ko na nandyan pa pala yan, mahinang sabi nito. Iyan ang sulat na iniwan niya kasama ng mga bata. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Matthew. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ito ibinigay? Nagbaba ng tingin si Isabel, tila isang martyr. Ayokong saktan ka pa, Matt. Sobrang sakit na ng ginawa niya. Ayokong madagdagan pa ang galit mo sa kanya. Itinago ko yan para protektahan ka. Isang pamilyar na paghanga sa katatagan ni Isabelle ang kanyang naramdaman. Ito ang babaeng nanatili sa tabi niya. Ito ang naging ina sa mga batang hindi nito kadugo. Ngunit ngayon, kailangan niyang malaman. Kailangan niyang mabasa ang mga salita mula mismo sa babaeng nag-iwan sa kanila. Ibigay mo sa akin, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Nag-atubili si Isabel sandali bago dahan-dahang iniabot ang sobre. Kung iyan ang gusto mo. Pero sana, pagkatapos mong mabasa yan, kalimutan mo na siya ng tuluyan. Tumango si Matthew at bumalik sa sarili niyang study. Isinara niya ang pinto. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang kamay bago ito maingat na binuksan. Inilabas niya ang nakatuping papel at sinimulang basahin. Sir Matthew, sana po ay mapatawad ninyo ako sa aking ginawa. Ang mga batang ito ay sa inyo, ngunit napagtanto ko na hindi sapat ang pag-ibig para mabuhay. Hindi ako handang maging isang ina sa hirap. Mas pipiliin ko pong hanapin ang sarili kong kaligayahan. Bawat salita ay tila isang maliliit na patalim na tumataraki sa kanyang puso. Ang pag-asa na baka mayroon man lang katiting na pagsisisi o pagmamahal sa sulat na ito ay unti-unting namamatay. Alam ko po na sa inyo, mabibigyan sila ng magandang buhay, isang buhay na hindi ko kayang ibigay. Mas mabuti na silang lumaki sa yaman kaysa sa akin na walang maipagmamalaki. Salamat sa pera na ibinigay ninyo sa akin noon. Gagamitin ko po ito para magsimulang muli, malayo sa inyo, malayo sa kanila. Patawad. Paalam. Danica. Nang matapos niyang basahin, ang tanging nararamdaman niya ay isang nagielong galit. Ang huling hibla ng pagtataka o simpatya para sa babaeng ito ay tuluyan ng naging abo. Kaya pala. Pera.
Iyon lang pala ang habol. Isang babaeng kayang ipagpalit ang sarili niyang mga anak para sa pera. Isang babaeng mas pinili ang sariling kaginhawaan kaysa sa responsibilidad. Nilukot niya ang sulat sa kanyang kamao, ang papel ay tila sumisigaw sa ilalim ng kanyang puwersa. Ang babaeng ito ang dahilan kung bakit may isang butas sa pagkatao ng kanyang mga anak, isang butas na hindi niya kailanman mapupunan. Ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat kahit sa kanyang galit. Karapat-dapat lang itong kalimutan. Ibinato niya ang nilukot na papel sa basurahan. Tama si Isabel. Dapat na niyang kalimutan ang babaeng iyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Yes, Ana. Good afternoon po, sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May update lang po ako tungkol sa resort project sa Batangas. After a long search, nakahanap na po tayo ng bagong landscape architect. She's one of the best in the industry, maraming awards at maganda ang portfolio. Good. Send me her portfolio. I want to review it myself, malamig na sagot ni Matthew, ang isip ay nagsisimula ng bumalik sa trabaho. Ito ang kanyang kanlungan. Sa mundo ng negosyo, lahat ay mailohika. Lahat ay may presyo. Walang lugar para sa mga emosyong nakakasira. Yes, sir. I send ko po agad. You said the way, sir, ang pangalan po niya ay Danica Reyes. Ang pangalan. Tumigil ang mundo ni Matthew. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kamay niyang may hawak na telepono ay nanigas. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galak, kundi sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan, isang halo ng pagkabigla, hindi makapaniwala, at isang matinding, nag-aalab na galit. Danica Reyes. Ang anino na walang mukha ay biglang nagkaroon ng pangalan. Ang babaeng iniwan ang kanyang mga anak para sa pera ay nagbabalik, hindi bilang isang nagmamakaawang ina, kundi bilang isang matagumpay na propesyonal. Ang kapal ng mukha. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mundo ay maliit nga naman. Matapos siyang iwan sa ere, matapos saktan ang kanyang mga anak, ay may lakas pa itong ng loob na subukang pumasok muli sa kanyang mundo sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Sir! Sir Matthew, andyan pa po ba kayo? Tanong ni Ana, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Matthew, pinakalma ang bagyo sa kanyang kalooban. Yes, Ana. I'm here, sagot niya, ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Hire her. I want to meet this. Danica Reyes personally. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana, sa kanyang dalawang anak na masayang naglalaro, walang kamalay-malay sa kasinungalingan na bumabalot sa kanilang pagkatao. Hindi na siya ang Matthew na madaling malinlang. Kung sa tingin ng babaeng ito ay makakabalik siya ng ganun-ganun lang, nagkakamali siya. Kung sa tingin niya ay nakalimutan na ang ginawa niya, ipapaalala niya ito. Bawat araw. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa proteksyon. Poprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa makamandag na presensya ng babaeng umabandona sa kanila. At ipapamukha niya kay Danica Reyes na sa mundong ito, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, at may mga pagkakamaling habang buhay mong pagbabayaran. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng pag-aaral sa gabi at pagtatrabaho sa araw. 5 taon ng pagbuo sa sarili mula sa abo ng isang nasirang puso. 5 taon ang ginugol ni Danica Reyes para ihanda ang sarili sa araw na ito. Nakatayo siya ngayon sa harap ng naglalakihang salaming pinto ng De Villa Corporation. Nakasuot siya ng isang simpleng pero eleganteng corporate attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang isang leather portfolio. Sa panlabas, siya ang larawan ng isang matagumpay at kumpiyansang landscape architect. Ngunit sa loob, ang puso niya ay walang tigil sa pagwawala, isang kulog na tanging siya lang ang nakakarinig. Ito na. Pagkatapos ng 5 taon, muli niyang makikita ang kanyang mga anak. Iyon ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang proyektong ito. Ang De Villa Resort sa Batangas ay matatagpuan sa tabi mismo ng Hacienda de Villa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi para guluhin ang buhay nila, kundi para masilayan man lang sila mula sa malayo.
para makita kung gaano na sila kalaki. Para marinig ang kanilang mga tawa. Para malaman kung masaya sila. Iyon lang. At pagkatapos, aalis na siyang muli. Huminga siya ng malalim at pumasok sa gusali. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpalamig sa kanyang nanlalamig ng mga kamay. Dumiretso siya sa opisina ng C. Bawat hakbang sa makapal na karpet ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang nakaraan. Ms. Danica Reyes, bati ng sekretarya. Hinihintay na po kayo ni Sir Matthew. Tumango si Danica at mumiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Binuksan ng sekretarya ang pinto, at doon, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo siya. Si Matthew. Mas gumwapo ito. Mas naging matipuno ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit, at ang suot niyang mamahaling suit ay bumagay sa otoridad na taglay niya. Ngunit ang mga mata niya ay nawalan na ng init. Ang mga matang minsan ay tumingin sa kanya nang may buong pagsuyo ay napalitan na ngayon ng isang tingin na mas malamig pa sa yelo. Tumayo ito at inilahad ang kamay. Isang formal na kilos. Ms. Reyes. Welcome to the Villa Corporation. Inabot ni Danica ang kanyang kamay at sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit mabilis itong binawi ni Matthew na para bang napaso. So, you're the famous Danica Reyes, sabi nito, ang boses ay puno ng isang sarkasmo na hindi niya magawang itago. Umupo itong muli, ang kanyang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. I've seen your portfolio. Impressive. But let me make one thing clear. Sumandal ito sa kanyang silya, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. I hire people based on talent, not their past. Do your job and do it well. But stay away from every family. Am I clear? Ang bawat salita ay tila isang sampal. Ang puot sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Naintindihan ni Danica. Alam niya. Alam niya ang tungkol sa mga bata at kinasusuklaman siya nito. Ang lahat ng pag-asang baka sa paglipas ng panahon ay napatawad na siya nito ay biglang naglaho. Tumango siya, pinipigilan ang sarili na mabasag sa kanyang harapan. Malinaw po, sir. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nagpupunta siya sa SAI sa Batangas, pinagtutuunan ng pansin ang bawat detalye ng disenyo. Paminsan-minsan, nakikita niya si Matthew, laging formal, laging malamig. At paminsan-minsan, mula sa malayo, nasisilayan niya sila. Ang kanyang mga tala. Si Leo at si Luna, naglalaro sa hardin ng hacienda. Bawat tawa nila ay isang musika at isang punyal sa kanyang puso. Isang gabi, nag-organisa ang kumpanya ng isang maliit na party para sa mga project heads sa mismong site ng resort. Isang outdoor party sa ilalim ng buwan at mga bituin. Ayaw sanang pumunta ni Danica, ngunit kailangan. Nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng juice, nang makita niya silang dumating. Si Matthew, si Isabel na nakakapit sa braso nito na parang isang mamahaling palamuti, at ang dalawang bata. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang ganda nilang pagmasdan. Isang perpektong pamilya. Si Luna, na nakasuot ng isang cute na puting bestida, ay tuwang-tuwa sa mga ilaw sa paligid. Tumakbo ito palayo sa kanyang mga magulang, hinahabol ang isang alitaptap na lumilipad malapit sa gilid ng malaking infinity pool. Luna! Be careful, sigaw ni Isabel, ngunit ang boses nito ay mas tunog inis kaysa pag-aalala. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa kanyang pagtakbo, natapilok ang maliit na paa ni Luna. Nawalan ito ng balanse at, sa isang nakakabiglang splash, nahulog ito sa tubig. Isang kolektibong sigaw ang maririnig mula sa mga bisita. Si Isabelle ay napahawak lang sa kanyang bibig sa gulat. Si Matthew ay nagsimula ng tumakbo, ngunit malayo siya. Ngunit may isang taong mas malapit. May isang taong ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakakonekta sa batang iyon. Bago pa man maproseso ng kanyang isip ang nangyayari, ang katawan ni Danica ay kumilos na. Binitiwan niya ang kanyang baso. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya at tumalon sa pool, suot pa ang kanyang damit at sapatos. Ang lamig ng tubig ay hindi niya ininda.
Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nagkakawag-kawag sa ilalim ng tubig. Mabilis niya itong inabot, niyakap ng mahigpit, at itinaas pabalik sa ibabaw. Dinala niya ito sa gilid ng pool at maingat na iniahon. Umuubo si Luna at umiiyak sa takot. Niyakap siya ni Danica ng sobrang higpit, na para bang ayaw na niya itong pakawalan. Tahan na, anak. Tahan na, bulong niya. Ang salitang i-anak ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi namamalayan, isang salita na 5 taon niyang kinimkim. Nandito na si Mama. Ligtas ka na. Hinalikan niya ang buhok nito, hinaplos ang likod, at idinuyan-duyan sa kanyang mga bisig. At sa isang iglap, tila may mahika. Ang malakas na pag-iyak ni Luna ay naging mahinang hikbi, hanggang sa tuluyan itong tumahan, ang maliit na mukha nito ay nakasubsob sa kanyang dibdib, na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Nang mga sandaling iyon, nakalimutan ni Danica ang lahat. Nakalimutan niya ang mga tao sa paligid, ang proyektong kanyang ginagawa, ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa kanyang mga bisig. Ang kanyang anak. Sa kabilang banda, si Matthew ay nanatiling nakatayo na parang isang estatwa, ilang talampakan lang ang layo. Ang kanyang pagtakbo ay biglang natigil. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pinanood niya ang buong pangyayari na parang isang eksena sa isang pelikula na naka-slow motion. Nakita niya ang bilis ng reaksyon ni Danica, isang reaksyon na mas mabilis pa sa sarili niya. Nakita niya ang kawalan ng pag-aalinlangan sa mga mata nito habang tumatalon ito sa tubig. At ngayon, pinapanood niya ang isang bagay na mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Pinanood niya kung paano kumalma si Luna sa mga bisig ni Danica. Si Luna, na kahit sa kanya o kay Isabelle ay bihirang magpakita ng ganitong kabilis na pagtahan. Pinanood niya ang paraan ng paghaplos ni Danica sa likod ng bata, isang kilos na puno ng natural na lambing at pag-aalaga, hindi pilit, hindi pinag-aralan. Isang kilos ng isang ina. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Danica. Hindi ito ang mukha ng isang empleyado na gustong magpasikat sa kanyang boss. Ito ay ang mukha ng purong pagmamahal at pag-aalala, ang parehong ekspresyon na nakikita niya sa salamin sa tuwing tinititigan niya ang kanyang mga anak. Isang bagay ang hindi tugma. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng bitak. Ang babae sa harap niya, basang-basa at nanginginig, nakayakap ang kanyang anak, ay hindi ang babae sa sulat. Ang babaeng isinakripisyo ang sarili para iligtas ang isang bata, ay hindi ang babaeng kayang iwanan ang sarili niyang mga anak para sa pera. Impossible. Si Isabelle ay nakalapit na rin, bitbit ang isang tuwalya, ang mukha ay puno ng pagkainis. Give her to me, utos nito kay Danica, na para bang inuutusan ang isang katulong. Ngunit bago pa man makakilo si Danica, si Luna na mismo ang kumapit ng mas mahigpit sa liig niya, umiling-iling, at ibinaon ang mukha sa kanyang balikat, ayaw bumitaw. At doon, isang tanong ang biglang sumulpot sa isipan ni Matthew. Isang tanong na napakadelikado, isang tanong na kayang wasakin ang pundasyon ng kanyang buhay. Bakit? Bakit mas pinili ng kanyang anak ang mga bisig ng isang estranghero, kaysa sa sarili nitong ina? Bakit ang isang babaeng mukhang pera, ay may ganitong klase ng tapang at pagmamahal sa kanyang mga mata? Ang sulat ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang kilos ng babaeng ito ay sumisigaw ng ibang kwento. Alin ang totoo? Ang buwan sa kalangitan ay naging isang tahimik na saksi sa eksenang nagaganap. At sa ilalim ng liwanag nito, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Matthew de Villa ay nagsimulang magduda. Ang imahe ay hindi maalis sa isip ni Matthew. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay hindi ang mga numero sa stock market o ang mga blueprint ng kanyang mga proyekto. Ang nakikita niya ay ang eksena sa tabi ng pool, si Danica, basang-basa at nanginginig, yakap-yakap si Luna na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang paraan ng pagkalma ng kanyang anak sa mga bisig nito, ang paraan ng pagtingin nito sa bata, isang bagay doon ang sumisigaw ng katotohanan, isang katotohanang salungat sa lahat ng alam niya. Sinubukan niyang isang tabi ito. Isang coincidence lang. Isang likas na kabaitan. Isang pagpapakitang gilas sa amo. Ngunit sa bawat pagdadahilan niya, may isang boses sa kanyang kalooban na bumubulong, hindi. Iba iyon. Ang sulat.
Palagi siyang bumabalik sa sulat. Iyon ang kanyang ebidensya, ang kanyang angkla sa katotohanan. Isang babaeng umamin na ipinagpalit ang mga anak sa pera. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Isang araw, habang nasa site inspection siya sa Batangas, isinama ni Isabel ang mga bata. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga engineer, napadpad ang tingin niya sa isang maliit na kubo kung saan nagpapahinga ang ilang trabahador. At nandoon si Danica, kausap ang kanyang anak na si Leo. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang kilos. Kumuha si Danica ng isang sariwang dahon ng niyog. Sa kanyang mga daliri, mabilis niya itong tinupi, pinilipit, at hinati hanggang sa makabuo ito ng isang maliit na laruan, isang chong-chong, isang pinwheel na gawa sa dahon. Ibinigay niya ito kay Leo. At si Leo, ang kanyang laging seryoso at tahimik na anak, ay humalakhak. Isang halakhak na dalisay at malakas, isang tunog na bihirang-bihira niyang marinig. Kinuha ni Leo ang laruan at masayang pinatakbo, pinapanood ang pag-ikot ng mga dahon sa hangin. Nakatitig lang si Matthew. Si Isabel, na abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, ay hindi man lang napansin ang sandaling iyon. Ngunit si Matthew, kitang-kita niya. Ang simpleng laruang iyon, ang simpleng kilos na iyon, ay naglalaman ng isang klase ng koneksyon na hindi kayang bilhin ng pera. Isang koneksyon na hindi kailanman naibigay ni Isabel sa mga bata. Lalong lumalim ang lamat sa kanyang paniniwala. Ang lamat na iyon ay tuluyang nabasag kinabukasan. Nasa isang pananghalian sila, kasama ang ilang mahahalagang kliyente, sa isang pansamantalang dining area sa site. Naroon si Matthew, si Isabel, at si Danica na kasama ng iba pang project heads, para talakayin ang mga susunod na hakbang. Napansin ni Isabel kung paanong inisya ni Luna si Danica mula sa kabilang mesa. Isang maliit na ngiti lang, ngunit para kay Isabel, isa iyong deklarasyon ng gyera. Ang selos na kanyang kinimkim ay sumabog. Tumayo si Isabel, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasuklam. Lumapit siya sa mesa kung nasaan si Danica. "Excuse me," sabi ni Isabel, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Ang lahat ng usapan ay tumigil. "I think may kailangan tayong linawin dito." Tumingin si Danica sa kanya, naguguluhan. "Ma'am Isabel." "Huwag mo akong tawaging ma'am," sabi ni Isabel, ang bawat salita ay may kamandag. "Para kang ahas, di ba? Dahan-dahan kang gumagapang pabalik sa buhay namin. Ano ang gusto mo, ha? Akala mo ba dahil niligtas mo ang anak ko, may utang na loob na kami sa'yo? Akala mo ba makukuha mo ulit ang simpatya ng asawa ko?" Namutla si Danica. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. "Hindi po yan totoo," mahinang sabi niya. "Hindi totoo," tumawa si Isabel ng mapakla. "Nakikita ko kung paano ka tumingin sa asawa ko. Nakikita ko kung paano mo sinusubukang kunin ang loob ng mga anak ko. Mga anak na tinalikuran mo. May lakas ka pa ng loob na magpakita dito pagkatapos mong iwanan sila na parang mga basura para lang sa pera." Ang huling mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa silid. Si Danica ay napayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi siya sumagot, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay sapat ng sagot. Hindi na nakatiis si Matthew. Tumayo siya. "Isabel, that's enough. We have guests." Ngunit para kay Matthew, ang eksena ay isang gulo. Isang gulo na kailangang itigil. Ang pagdududa, ang galit ni Isabel, ang kahihiyan, lahat ay kailangang magwakas. At may isang paraan lang para mangyari iyon. Nang matapos ang pananghalian, ipinatawag niya si Danica sa kanyang temporary office. Pumasok si Danica, ang kanyang mukha ay maputla pa rin. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Matthew. Isinara ni Matthew ang pinto. Ang katahimikan ay mabigat. "Edneth Reyes," simula niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, isang boses na ginagamit niya sa pag-terminate ng mga kontrata. "I appreciate the work you've done for the project." Nag-angat ng tingin si Danica, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. "But your presence here is causing complications," patuloy ni Matthew, pilit na pinapatay ang anumang awa na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. "If the wife is uncomfortable, the situation is becoming unprofessional." Nawala ang kislap sa mga mata ni Danica. "You're fired." Ang mga salita ay binitiwan niya na parang mga bato,
mabigat at walang pakiramdam. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Danica, na mabilis na napalitan ng isang sakit na napakalalim, isang sakit na tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "I told you to stay away from Eve family," sabi niya, inuulit ang kanyang babala para bigyang katarungan ang kanyang ginagawa. "Get your things. Leave the premises immediately. Get out of Eva's sight. Now." Hindi sumagot si Danica. Hindi ito nagmakaawa. Hindi ito umiyak sa harap niya. Tumango lang ito ng dahan-dahan, isang tango na tila sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto, bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng pagkatalo. Naiwan si Matthew sa loob ng tahimik na opisina. Nakuha niya ang gusto niya. Natapos na ang gulo. Wala na si Danica Reyes. Ngunit hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan. Isang malawak na kawalan. Tila isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ang kinuha mula sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano. Napaupo siya sa kanyang silya at napahawak sa kanyang ulo. Isang biglaang sakit ang kanyang naramdaman, hindi pisikal, kundi isang sakit na mula sa loob. At sa gitna ng sakit na iyon, isang bagay ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi isang buong alaala, kundi mga piraso lang. Ang amoy ng sampagita. Ang pakiramdam ng magaspang na damo na ginawang singsing sa kanyang daliri. At isang boses na bumubulong, isang boses na puno ng pag-asa at pag-ibig. Pangako. Ang daan palabas ng Hacienda de Villa ay tila mas mahaba kaysa sa dati. Bawat metro na nilalakad ni Danica papalayo ay tila isang milya ng kabiguan. Wasak. Iyon ang tanging salita na kayang maglarawan sa kanya ngayon. Wasak na wasak. Nakarating siya sa waiting shed sa labas ng gate, dala ang kanyang maliit na bag, umupo siya sa malamig na sementadong upuan, nakatingin sa kawalan. Tapos na. Talunan siya. Sinubukan niya, ngunit hindi sapat. Ang kapangyarihan ni Isabelle at ang galit ni Matthew ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang tanging nagawa niya ay masaktan ang sarili at muling buksan ang mga sugat na pilit niyang pinaghilom sa loob ng 5 taon. Para saan pa? Siguro tama na. Siguro kailangan na niyang tanggapin na ang kanyang mga anak ay hindi na magiging kanya. Kailangan na niyang lumayo sa pagkakataong ito para sa habang buhay. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Walang tigil. Walang tunog. Tanging ang mainit na agos sa kanyang mga pisngi ang saksi sa kanyang nadurog na puso. Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat? Danny. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa luha. Nakatayo sa kanyang harapan si Ate Lorna, ang mayordoma ng hacienda, ang babaeng naging parang ina na niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. At Lorna T. Bulong niya, ang boses ay paos. Umupo si Ate Lorna sa tabi niya at walang salitang niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, tuluyan ang bumigay si Danica. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala, ibinuhos ang lahat ng sakit, lahat ng panghihinayang, lahat ng bigat na kanyang dinadala. Tahan na, anak. Tahan na, sabi ni Ate Lorna, hinahaplos ang kanyang likod. Alam ko. Narinig ko ang nangyari. Walang hiya talaga ang Isabel na iyon. Nang medyo kumalma na si Danica, kumala sa yakap si Ate Lorna at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay seryoso, may isang bagay sa mga ito na hindi pa nakikita ni Danica dati, isang halo ng pagsisisi at determinasyon. Anak, may kailangan kang malaman, simula ni Ate Lorna, ang boses ay mababa at nag-iingat. Isang bagay na dapat ay sinabi ko na sa iyo noon pa. Isang bagay na bumabagabag sa aking konsensya sa loob ng 5 taon. Napakunot ang noo ni Danica. Ano po iyon, ate? Huminga ng malalim si Ate Lorna. Yung gabing iyon, yung gabing iniwan mo ang mga bata sa gate. Ang puso ni Danica ay biglang kumabog. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil ayokong mas lalo kang masaktan. Pero mali ako. Dapat ay sinabi ko sa iyo. Tumingin si Ate Lorna sa kanyang mga mata. Gising ako ng gabing iyon, Danny. Nasa kusina ako, nagtitimpla ng gatas para sa alaga kong apo na dumalaw noon.
Narinig ko ang katok sa gate. Bago pa man ako makalabas para tignan, narinig ko ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Sumilip ako sa bintana ng kusina, tanaw mula roon ang gate. Hinawakan ni Ate Lorna ng mas mahigpit ang kanyang mga kamay. Anak, bago pa man dumating ang gwardiya, bago pa man narinig ni Sir Matthew ang tungkol sa mga bata, may nauna nang dumating. Sino po? Nanginginig na tanong ni Danica, kahit na alam na niya ang sagot. Si Ma'am Isabel. Nakita ko siya. Nakita ko siyang bumaba ng kotse, lumapit sa basket, at may kinuha. Isang bagay na puti parang isang sobre. Nakita ko siyang pumasok sa kotse niya na dala-dala iyon. Ilang minuto siyang nasa loob ng kotse bago siya muling lumabas at siya na mismo ang tumawag sa gwardiya para ipaalam ang tungkol sa mga sanggol. Ang mga salita ni Ate Lorna ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Danica. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang sulat. Ang peking sulat na nagsasabing mukha siyang pera. Ang galit ni Matthew. Ang kumpiyansa ni Isabel sa paninira sa kanya. Hindi ito kasinungalingan lang. Ito ay isang planadong paninira. Isang master plan para wasakin ang kanyang pagkatao sa mata ng lalaking mahal niya at ama ng kanyang mga anak. Ang kalungkutan na kanyang nararamdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, galit. Isang matuwid na galit. Galit para sa sarili niya dahil sa pagiging duwag. Galit para kay Matthew dahil sa pagiging bulag. At isang nag-aapoy na galit para kay Isabel dahil sa pagnakaw nito sa kanyang katotohanan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kilos ng pagkatalo. Ito ay isang kilos ng paghahanda para sa laban. Sinira niya ako, Ate Lorna, sabi ni Danica, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng isang malamig na apoy. Sinira niya ang pangalan ko sa harap ng ama ng mga anak ko. Inalis niya sa akin ang karapatan kong maging ina. Tumingin siya kay Ate Lorna, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi na ako ang Danica na kilala ninyo noon. Hindi na ako ang babaeng tatakbo na lang at iyak. Tapos na ang pagiging martir ko. Tumayo siya, ang kanyang postura ay hindi na nakayuko. Ito ay tuwid at matatag. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag, nag-scroll siya sa kanyang mga kontak hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan mula sa kanyang nakaraan, isang kaibigan mula sa probinsya na nagsumikap at ngayon ay isa ng mahusay na abogado. Pinindot niya ang call button. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi siya nag-atubili. Grace? Si Danny to, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Kailangan ko ng tulong mo. Babawiin ko ang mga anak ko. Pangako. Ang salitang iyon ay bumabalik sa isip ni Matthew na parang isang sirang plaka. Kasama nito ang mga malabong imahe, ang init ng araw sa kanyang balat, ang amoy ng sampagita, at ang pakiramdam ng magaspang na damo sa kanyang mga daliri. Hindi ito isang panaginip. Nararamdaman niyang totoo ito, isang alaalang nakabaon sa isang lugar na hindi niya maabot. Pagkatapos niyang paalisin si Danica, bumalik siya sa Maynila, dala-dala ang isang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, ngunit kahit ang mga numero at mga ulat ay hindi kayang tabunan ang pagdududang nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagyakap ni Danica kay Luna. Ang paraan ng pagtawa ni Leo dahil sa isang laro ang dahon. At ang kasuklam-suklam na eksena na ginawa ni Isabel sa harap ng mga kliyente. May mali. May malaking-malaking mali. Isang gabi, habang hindi na naman siya makatulog, bumangon siya at nagpunta sa kanyang study. Binuksan niya ang basurahan at kinuha ang nilukot na sulat. Muli niya itong binasa. Ang mga salita ay puno ng kasakiman at kawalang pakialam. Ngunit bakit ang mga kilos ng babaeng sumulat nito ay puno ng sakripisyo at pagmamahal? Alin ang totoo? Ang sulat o ang kanyang mga nakita? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na hindi niya kailanman naisip gawin noon dahil para sa kanya, tapos na ang usaping iyon. Ngunit ngayon, kailangan niya ng mga sagot. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nag-drive siya papunta sa presinto ng pulisya sa bayan kung saan nangyari ang kanyang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Sa tulong ng kanyang pangalan at impluwensya, hindi naging mahirap na makuha ang lumang police report ng kanyang kaso.
Umupo siya sa isang sulok ng presinto at binasa ang bawat detalye. Ayon sa report, siya ang nagmamaneho. Nawalan daw siya ng kontrol sa sasakyan. Si Isabelle, na pasahero, ay nagtamo lang ng mga minor na galos. Ang statement ni Isabelle ang naging batayan ng lahat. Sabi nito, maayos ang takbo nila at bigla na lang siyang nawalan ng kontrol. Isang simpleng aksidente. Ngunit may isang detalye na kumuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng driver ng 10-wheeler truck na sinasabing muntik na nilang mabangga kaya siya napakabig ng manibela. Mang Tomas Reyes. Walang kinalaman ang apelyido, ngunit ang address nito ay nasa isang liblib na barangay, 2 oras ang layo mula roon. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Dala ang address, sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho. Kailangan niyang marinig ang kwento mula mismo sa taong iyon. Natagpuan niya si Mang Tomas sa isang maliit na bukid, nag-aani ng gulay. Ang lalaki ay halatang nagulat at natakot nang makita kung sino siya. Sir Matthew, nanginginig na sabi ng matanda. Anong ginagawa ninyo rito? Mang Tomas, sabi ni Matthew, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong marinig ang totoo. Namutla si Mang Tomas. Nag-iwas ito ng tingin. Wala po akong natatandaan, sir. Matagal na po yon. Alam ni Matthew na nagsisinungaling ito. Lumapit siya. Mang Tomas, hindi po ako narito para manakit. Narito po ako para alamin ang katotohanan. Kung may kinalaman dito ang asawa ko, kung may ibinayad siya sa inyo para manahimik, sasagutin ko po. Bibigyan ko kayo ng proteksyon. Magsabi lang po kayo ng totoo. Tinitigan ni Mang Tomas si Matthew. Nakita nito ang sinseridad sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim, ang mga balikat ay tila gumaan sa pagpapakawala ng isang mabigat na pasanin. Patawad po, sir, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Patawarin ninyo po ako. Mahirap lang po kami. May sakit po noon ang asawa ko, kailangan ko ng pera para sa operasyon. Ano ang nangyari, Mang Tomas? Mariing tanong ni Matthew. Hindi po kayo ang may kasalanan, sir, umiling-iling ang matanda. Nakita ko po ang lahat mula sa aking truck. Nag-aaway po kayo sa loob ng kotse. Sumisigaw po yung asawa ninyo. Tapos po, bigla niyang hinablot ang manibela. Siya po ang dahilan kung bakit kayo sumalpok sa puno. Siya po ang may kasalanan. Ang bawat salita ni Mang Tomas ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil sa paghinga ni Matthew. Ang hangin ay tila nawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Si Isabel. Hindi lang siya nagsinungaling. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang muntik nang pumatay sa kanya. Pagkatapos po ng aksidente, patuloy ni Mang Tomas, kinausap po ako ng abogado niya. Binigyan po ako ng malaking halaga para sabihin na kayo ang may kasalanan. Para manahimik. Patawad po, sir. Hindi na marinig ni Matthew ang mga huling sinabi ng matanda. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Ang kasinungalingan. Ang pagpapanggap ni Isabel bilang isang nag-aalalang nobya. Ang lahat ng mga kwento nito. Kung nagawa niyang magsinungaling tungkol sa isang bagay na ganito kalaki, tungkol sa isang bagay na halos kumitil sa buhay niya. Ano pa ang kaya niyang gawin? Ano pa ang mga kasinungalingan na kanyang itinago? Isang malamig na realisasyon ang biglang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang sulat. Kung kaya niyang magsinungaling tungkol sa aksidente, kaya niya ring magsinungaling tungkol sa isang pirasong papel. Mabilis siyang nagpaalam kay Mang Tomas na iiwan itong tulala. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pabalik. Hindi sa Maynila. Hindi sa opisina. Pabalik sa Batangas. Pabalik sa hasyenda. Kailangan niyang makausap si Ate Lorna. Siya lang ang matagal nang naninilbihan sa kanila. Siya lang ang nakakakilala kay Danica bago pa man mangyari ang lahat. Habang nagmamaneho siya, ang kanyang galit ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon, pagsisisi. Pinaalis niya si Danica. Ipinahiyan niya ito. Tinawag niya itong mukhang pera. Ipinagtabuyan niya ang ina ng kanyang mga anak base sa isang kasinungalingan na itinayo ng babaeng muntik nang pumatay sa kanya. Ang mundo ni Matthew de Villa ay gumuho. At sa ilalim ng mga guho nito, isang katotohanan ang nagsisimulang sumibol.
At kailangan niya itong malaman gaano man kasakit. Ang Grand Ballroom ng De Villa Corporation ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisita, mga pinakamayayamang pangalan sa mundo ng negosyo at lipunan. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya, isang gabing dapat ay puno ng selebrasyon at tagumpay. Ngunit para kay Matthew De Villa, ito ang magiging gabi ng katotohanan. Nakatayo siya sa entablado, sa tabi ng kanyang ina at ng kanyang asawang si Isabel, na suot ang isang napakagandang gown na kumikinang sa bawat galaw. Ngumingiti siya sa mga bisita, isang ngiting formal at walang buhay. Sa likod ng ngiting iyon ay isang bagyo, isang perpektong plano na binuo niya sa loob ng nakalipas na 2 araw matapos niyang makausap si Ate Lorna at kumpirmahin ang lahat ng kanyang hinala. Pagkatapos ng ilang formal na talumpati mula sa mga board members, si Matthew na ang tinawag para magsalita. Lumakad siya papunta sa podium, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw sa buong ballroom. Tonight, we celebrate 50 years of De Villa Corporation. 50 years of hard work, integrity, and truth. Idiniin niya ang huling salita. Tumingin siya kay Isabel, na nakangiti sa kanya ng buong paghanga, walang kamalay-malay sa parating na unos. But more than celebrating the company, I want to take this opportunity to talk about truth. The truth that sometimes gets buried under years of lies. Ang mga ngiti sa mukha ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Maging si Doña Elvira ay napakunot ang noo. 5 years ago, I had an accident. Patuloy ni Matthew, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Isabel. The official story was that lost control of his car. That was a lie. Isang bulungan ang nagsimula sa mga manonood. Ang mukha ni Isabel ay nagsimulang mamutla. The truth is, my wife, Isabel, was with me in the car. We were arguing. And in a fit of rage, she grabbed the steering wheel, causing us to crash. She almost killed me. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng gulat. Si Doña Elvira ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Si Isabelle ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Matt, what are you saying? That's not true, sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo, tanong ni Matthew, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kausap ko si Mang Tomas Reyes, ang driver ng truck na sinabi mong muntik na nating mabangga. Inamin niya ang lahat, Isabel. Inamin niya na binayaran mo siya para manahimik. Ang kulay sa mukha ni Isabel ay tuluyan ng nawala. Para siyang isang estatwang gawa sa porselana na malapit ng mabasag. At hindi lang yan ang kasinungalingan mo, di ba? Patuloy ni Matthew, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Let's talk about the night my children were left at the hacienda gate. Let's talk about the letter. Dito na hindi nakatiis si Isabel. Stop it, Matthew. You're making a scene. Ako ba ang gumagawa ng eksena? O ikaw, na sa loob ng 5 taon ay nagpanggap na isang mabuting asawa at ina, habang itinatago ang katotohanan. Lumakad siya pababa ng entablado, palapit kay Isabel, na napapaatras sa bawat hakbang niya. Nasaan ang litrato, Isabel? Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Ang tanong na ito ay isang patibong. Wala itong alam tungkol sa isang litrato. Ngunit ayon kay Ate Lorna, may nakita siyang sobre. Ang tanong ay nagpagulo kay Isabel. Litrato? Anong litrato? Aha, tumango si Matthew, kinukumpirma ang kanyang hinala. So, you admit na may sulat nga. Pero hindi mo alam na may kasama itong litrato. Dahil ang totoong sulat, Isabel, may kasama itong litrato. Isang litrato namin ni Danica. Isang patunay na sa panahong kinalimutan ko ang lahat, siya ang naging mundo ko. Siya ang minahal ko. Sinungaling, sigaw ni Isabel. Walang litrato. Ang sulat na iyon ay galing sa kanya. Inamin niya na pera lang ang habol niya. Hindi, sagot ni Matthew, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Ang sulat na iyon ay gawa mo. Isang peking sulat na gawa ng isang desperada at masamang babae na takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Sinunog mo ang totoong sulat, di ba?
Sinira mo ang ebidensya ng pagmamahalan namin. Sinira mo ang pangalan ng ina ng mga anak ko. Sa puntong ito, tuluyan ng bumigay si Isabelle. Napaluhod ito sa sahig, humahagulgol, ang kanyang mamahaling gown ay nagkalat sa sahig na parang isang basahan. Patawarin mo ako, Matt. Patawarin mo ako, sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Mahal kita. Pag-ibig, umiling si Matthew, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Hindi yan pag-ibig, Isabelle. Yan ay kasakiman. Yan ay obsesyon. At ngayon tapos na. Habang ang lahat ay nakatutok sa nagwawalang si Isabel, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Danica, hindi na suot ang uniforme ng isang katulong o ang damit ng isang simpleng empleyado. Nakasuot siya ng isang simpleng pero disente at kagalang-galang na bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matatag. Sa tabi niya ay ang kanyang abogadong si Grace, dala-dala ang isang folder ng mga dokumento. Handa na siya para sa isang legal na laban. Handa na siyang bawiin ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng korte. Ngunit natigilan siya. Natigilan siya sa eksenang kanyang nakita. Si Isabel na umiiyak sa sahig. Si Doña Elvira na tulala. Ang daan-daang pares ng mga matang nakatingin sa kanya. At si Matthew, na nakatayo sa gitna ng lahat, na para bang isang mandirigmang kalalaya lang mula sa isang mahabang pagkabilanggo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng katahimikan, tila sila lang ang tao sa silid. Nakita ni Danica ang lahat sa mga mata nito, ang sakit, ang gulat, ang pagkabunyag, at higit sa lahat, ang pagsisisi. Isang pagsisisi na napakalalim at totoo. Dahan-dahan, humakbang si Matthew palapit sa kanya, nilagpasan ang kanyang ina, ang kanyang asawa, ang lahat ng taong bumuo sa kanyang peking mundo. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkakamali. Tumigil siya sa mismong harapan ni Danica. Walang ibang salitang namutawi sa kanyang bibig, kundi isang pangalan at isang pagsusumamo na binulong na tila isang panalangin. Danny, patawarin mo ako. Ang gabing iyon sa ballroom ay hindi nagtapos sa isang yakap o isang halik. Hindi ito nagtapos na parang isang pelikula kung saan sa isang iglap ay ayos na ang lahat. Ang katotohanan ay mas komplikado. Ang mga sugat ay mas malalim. Hinarap ni Isabelle ang batas para sa kanyang mga kasalanan, ang pagtatangkang pagpatay na itinago niya bilang aksidente, at ang paninirang puri na sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang anibersaryo ng De Villa Corporation ay naging isang pambansang iskandalo, ngunit para kay Matthew, iyon ang simula ng kanyang kalayaan. Ang unang taong hiningan niya ng tawad, bukod kay Danica, ay ang sarili niyang ina. Ngunit si Doña Elvira ay may sarili ring pasanin. Isang hapon, ilang linggo matapos ang gabi ng pagbubunyag, si Doña Elvira mismo ang nagpunta sa maliit na apartment na tinutuluyan ni Danica. Hindi na siya ang mayabang at makapangyarihang matriarch. Ang dumating ay isang matandang babae na ang mga balikat ay binibigatan ng pagsisisi. Danica, sabi nito, nakatayo sa may pinto, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ako narito para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Narito ako para aminin ang aking pagkakamali. Pinatuloy siya ni Danica sa loob. Naging bulag ako, Hija, patuloy ni Doña Elvira, ang boses ay mahina. Nabulag ako sa yaman, sa pangalan, sa tingin ng lipunan. Ang akala ko, ang pagpapakasal ni Matthew kay Isabel ang pinakamabuti para sa kanya, para sa pamilya. Hindi ko nakita na sa pagpipilit kong iyon, ako na mismo ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. At ikaw ang nasagasaan ng aking kasakiman. Tumingin ito kay Danica, ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, hindi bilang amo mo, kundi bilang isang ina na nagkamali sa isa ring ina. Walang sinabi si Danica. Tumango lang siya. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang. Si Matthew, sa kabilang banda, ay alam na ang simpleng sorry ay hindi sapat. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na ibabalik ng salita. Ibinalik niya ito sa pamamagitan ng gawa. Hindi niya pinilit si Danica na bumalik sa hacienda o na maging isang pamilya sila agad. Sa halip, binigyan niya ito ng espasyo. Ngunit sa bawat araw, ipinapakita niya ang kanyang pagbabago.
Tuwing umaga, siya mismo ang naghahatid kina Leo at Luna sa apartment ni Danica bago pumasok sa trabaho para magkaroon sila ng oras kasama ang kanilang tunay na ina. Noong una, ang mga bata ay naguguluhan, lalo na si Leo. "Why is Mama Isabel not with us anymore?" Tanong ni Leo isang araw kay Matthew habang naglalaro sila sa parke. Umupo si Matthew sa tabi ng kanyang anak. "Leo, sometimes, grown-ups make mistakes. Big mistakes. Mama Isabel made some mistakes, and she needs time to fix them." Tumingin siya sa mga mata ng bata. "But you have another mama. You're a real mama. Mama Dani. The one who loves you the most. But Kevin, did she leave us? Because she thought it was the best for us," sagot ni Matthew, ang puso ay kumikirot sa bawat salita. "She made a very big sacrifice because she loves you and she loves me. And I was too blind to see it was Divay's fault, anak. Not hers." Dahan-dahan, sa tulong ni Danica at Matthew, naintindihan ng mga bata. Ang mga hapon ay napuno ng mga kwentuhan kasama si Danica, mga luto niyang paborito nila, at mga tawa na matagal nang nawala. Natuto si Matthew maging isang ama sa paraang hindi niya kailanman nagawa noon. Siya ang nag-aayos ng buhok ni Luna, kahit na palagi itong tabingi. Siya ang nagbabasa ng mga bedtime stories para kay Leo, kahit na nakakatulog siya sa kalagitnaan. Ipinakita niya sa kanyang mga anak at kay Danica na hindi na siya ang dating CEO na inuuna ang negosyo. Ang pamilya na niya ngayon ang kanyang mundo. Lumipas ang maraming buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa. Ang kanilang buhay ay nagsimulang magkaroon ng isang bagong klase ng normal. Isang normal na tahimik, simple at totoo. Isang gabi, dinala ni Matthew ang tatlo sa Hacienda de Villa. Hindi sa loob ng mansyon, kundi sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga. Naglatag siya ng isang malaking kumot sa damuhan. Magkakatabi silang nakahiga, nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Si Leo ay nasa kaliwa niya, si Luna ay nasa kanan, at sa tabi ni Luna, si Danica. "Wow! Ang daming stars," masayang sabi ni Luna. Ngumiti si Matthew. Lumingon siya kay Danica. Ang buwan ay nagbibigay liwanag sa mukha nito, ang parehong mukha na minahal niya sa panahong nakalimutan niya ang lahat. Hindi siya nagsalita ng mga matatamis na salita. Hindi siya nangako ng kahit ano. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Danica. Sa pagkakataong ito, hindi ito binawi ni Danica. Nanatili itong nakahawak sa kanya, ang init ng kanilang mga palad ay nagsasama, isang tahimik na pag-unawa, isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya kailangang tanungin kung pinapatawad na siya nito. Ang sagot ay nasa init ng kamay nito. Hindi niya kailangang tanungin kung may pag-asa pa para sa kanila. Ang sagot ay nasa katahimikan sa pagitan nilang apat. Tumingin silang muli sa langit. Ang malalaki at maniningning na mga bituin, ang mga bituin na para sa kanya. At sa tabi ng mga iyon, ang dalawang pinakamaliwanag na tala, ang mga tala na para kay Danica. At doon, sa ilalim ng kalawakan, sa hardin kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat, sabay nilang pinanood kung paano muling nagsisimulang magniningning ang kanilang mga bituin. Ang pag-ibig ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay. At ang sa kanila ay ngayon palang ulit nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Matthew at Danica, isang kwento ng mga bituin at mga tala, ng mga nawala at mga natagpuan. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtibok ng puso hanggang sa huling patak ng luha, naging karamay namin kayo. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. May mga pagkakataong nadala kami sa sakit ni Danica, sa galit ni Matthew, at sa pag-asang kailan hindi nawala. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig at romansa, kundi tungkol din sa mas malalim na kahulugan ng pag-ibig. Ang kwento ni Danica at Matthew ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa mga salita, kundi sa bigat ng sakripisyo at sa lalim ng pagpapatawad. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat na dulot ng nakaraan, at paghilom ng mga pusong sinubok ng kasinungalingan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na sa bawat paglubog ng araw, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng mga bituin.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyo? Ikinagagalak naming mabasa ang inyong mga saloobin. I-comment lamang po sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na kwento.